Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now, henceforth, know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, in Jesus are become. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you, in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Salamat gid makalingkod kamo. Welcome gid sa aton tanan sa siningaga sa February 15. Isa na lang ka tunga-tunga na sang Pebrero, dasig lang no. Ang sano lang ta nagsugod, karon dugay-dugay tapos naman. So we praise God for the opportunity today nga maka-worship kita sa Ginoo. May visitors kita singaga. February 15, Mabel Binal. May okay ari sa Willy ka na katindog, ma'am. Okay, Mabel Binal. Of course, ari man ang iban ng mga estudyante naton. We welcome them also, si Kizia kag si Alexis Dorothy, estudyante naton sa Ligad. Sige, so praise the Lord. Sa gihapon, gina-remind kita ang aton nga sugod sa panimbaho naton is always 9:30. Damo sa mga kauturan guro naton wa pa ka-adjust tempo nila no. So please remind yourself that our main service starts 9:30 every Sunday. Nagliga dyan, nag-start kita 9:45. Subong niya 9:30. Okay? So, amo na aton nga buloton. Now, siningaga, after may dala sa aton nga panimbahon, we have also to celebrate the Lord's table. Okay? So, isa ina sa mga feature man sa aton nga service siningaga. Panawag naton sini preaching service, no? Kay giban gatawag sini worship service. Di kon worship service ya, medyo formal na gid, no? Kag aton preaching service. Pagkatapos, we have fellowship lunch today. Kita nyo mga lamisa, no? So, bisan malaunahan kita di, okay lang, kay may panyaga, matatapos mo. Anyway, sige. Pero ang aton schedule is 11:30 sa aton nga lunch, no? So, we have caterers nga gin agda naton sa pag-cater sa aton pagkaon, and the church is in charge of the price of the food, and it is also an expression of our thanksgiving. Isa sa mga rason nga nagapasalamat kita sa Ginoo, pinakadako nga of course ang aton kaluwasan na kalagtan, no? Salamatan naton sa Ginoo. Pero ang isa sa mga physical nga palatandaan man sa pagpakamaha sa Dios sa aton, ang aton nga church lot nga natigayon na sa Gligad sa sinilang nga bulan. Sinilang nga bulan to, no? Okay. So, muna ang isa sa mga items for Thanksgiving naton. Kahapon, naghiwat kita sang Thanksgiving service para sa ika-36th nga pag sa foundation. Last Friday, galito yan, no? Last Friday, we had our Thanksgiving service in connection sa aton nga 36th Foundation Day anniversary. So, salamat kita sa Ginoo, gin-bless kita sang Dios paagi sila ang ministry sa eskwelahan.
So, salamat kay nangin mabinungahon ang aton paghiwat sila kahapon. Kag the parents also cooperated with us. Nag-cooperate sila. Kag at the same time, na-express man naton pasalamat aton sa Ginoo nga sa sulod sang 38 ka tuig o 36 ka tuig ang Dios nangin matutom sa aton sa church kag subong man sa school nga sa diin ginagamit sang Ginoo bilang ministry para sa eskwelahan. Okay? So those are the things that we have to thank God for. There are so many things. Pero amo na ang isa sa mga pasalamatan ta sa Ginoo, nagtuhaw ang aton nga mga special nga mga blessings, nagligad nga bulan, and this is part of our Thanksgiving lunch siningaga. Okay, so everybody is invited to join our lunch today. Kag pagkatapos karon sa hapon, daw kilat lang ng aton nga nga preparasyon kay pag last 3 karon sugod naman to ang heart-to-heart banquet sa hotel upod sa mga young people kag sa buman sa mga estudyante dire grade 5 ug grade 6. So amo na nga pagkatapos karon sa panyaga himos naman tada sa aton nga division sa aton dira nga mga rooms, no? Pululigan ta naman liwat. Mga salamat sa Ginoo kay ang mga men naton kag ang mga gentlemen naton kagabi among nagpang distrongkar. Salamat sa aton nga mga officer sa men's group nga nag-initiate dira. Nakabulig ang mga ladies sa kwat, daw wala no. Of course nakapaninlo kamo da. So amo na basta obra gani naton bululigan ta hindi gid mabudlay. No? Bisan ano kabugat mangin mahapos ang trabaho kung tanan-tanan kita nagagiho. Okay? So karon giho naman kita after lunch. Kay nga gawon naton nga before 3 o'clock, ma-start naman dito sa ang bluhaton naton sa hotel. Okay? So amo na kasako ang aton nga schedule. Halin pa sa nga nagliga ni may adlaw kag tubtob subong adlaw nga Domingo. Okay? Kag isa pagid dugang pagid nga sako sa Lunes ara pagid mayno kita meron man kita church retreat nga pagahiwaton dito sa Almadria sa Talisay, no? Sa ano na nga barangay. So February 16, 17. Kaya ang 17 actually holiday na siya. Chinese New Year and wala trabaho, wala klase. So we take that as an opportunity that for 2 days 16, 17 overnight na 16 pagka 17 puli. Okay? Sa aga, mahalin diri ang mga first batch. Kung sino maupod, we will depart here by 9 or 10 o'clock. No? Assembly time is 9 o'clock. Kag we'll depart by 10 o'clock. Okay? Kag sa hapon, kung may mabilin pa maapas to, we'll also have another batch. And then pagka 17, kamo ko na lang alang kamo mag-overnight, you can join us on the 17th sa aga. Pwede ka mo to kakadto. Kag puli lang tadungan sa hapon. Okay? So amo na ang aton nga mga buluhaton. Kag sa 22 February 22 another activity naman. Sa September 22 ang iniya partisipahan naman ni sa mga couples kag mga singles. Dito naman sa hotel ang aton nga venue. Okay? So, 22, masugod man last 3 ang hapon. Okay? So, may banquet naman dito, upod sang mga mag-asawa, pagsubong man sa mga singles, nga mga kabahin dito sa Sinanga Buluhaton. So, masugod man last 3 ang hapon, kag it will end siguro mga 7 o'clock. So, that will be on Sunday, February 22. Okay? So, kabay pa nga builugan ninyo. This is part of our activities sa church. And of course, may kwandira, no? Pilang atong registration para sa dinner. Banquet dinner is, sa banquet, may registration kita which is 500 pesos. Okay? So, please prepare for that. Anyway, ano man lang ng 500 sa imo man?
Gamay-gamay lang ang akaon mo to sa sa passport do 500 na. Inaya para na sa bulaton sang Ginoo. So, we have to understand that if it is related to the work of God, hindi naton pagkangilinan ang aton ginagasto para sa Ginoo. Amen? Amen? Oh. Hindi ka mangilin kay kung sa kalibutan gagasto man tagani, no? Inaya para sa ilikuton sa Dios, you have to bear in our minds that God is always the center of our services. Okay? So amo ning aton nga mga announcements. Makonta na ya mga musta kita sa aton mga visitors kag mga kauturan. Shall we all stand as we sing the welcome song? And let us welcome everyone sa aton tunga siningaga. No? Hindi lang niya hinatagay pagidait, kundi nga kamustahan na eh. Alright. So, there's a welcome here. There's a welcome here. Ready? Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome. Okay, salamat gid. Salamat gid. Okay. Te, atag ko ni sa aton nga leader. Hatag ko ni nga time sa aton nga worship leader. Sige, doga kalipay gid ang tanan sang pag-ambi-ambi sa mga upod sa simbahan, no? Nami gini ko amo ni imong ano no nga ambiance no, do ka dondi ka maghilak magkadlaw mangisi. Sige. May special number ang young people. Ara, sige. Ga pangabayan tatawagan naton mga young people. Ay, sige, mag-request ko sang doa ka usher sa aton nga tithes and offering. Tatlo. Pangabayon ta si Engineer Dakila sa prayer. Amen.
kingdoms fall, when those who hear refuse to pray, on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong. Grace will resound the whole earth round, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Could we within the ocean feel, and where the skies of parchment made, where every song on earth upwheel, and every one a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, those stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Magatindog kita tanan. Let's sing the doxology. Praise God from above, blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Dapat salamat. Lingkod ang tanan. Let's hear our choir.
What is the theme? Love is the theme. When? Eternal theme. Pero subject na yung subong ang love. Sige. So, pag silingkiinan ninyo nga amen, pati yung bata ga amen man. Enjoy man ng mga bata, no? Amo na kung nara ka sa Puloy-an San Diyos, sa church, like this, when you gather together, this should always be joy in our hearts. Amen? Dapat mangin malipayon ang mga tumuloo sa Diyos. Because we are the recipient of the love of God sa aton kabuhi. So, bago kita magasugod sa aton nga mensahe karon, may I request everyone to please join me in prayer. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for another opportunity where we can look up to you as the source of our joy, the one who loved us, and the one who is loving us always. We thank you, Lord, for the love of Christ that is shed in our hearts. And thank you so much, Father, for sending your Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross for us as a demonstration of your love. And thank you for the Holy Spirit who always teaches us the way of the truth. And every time we study your word, your Holy Spirit is the one speaking to us, teaching us about the truths from your word. And today, Father, we pray that your name will be honored, will be lifted up in our lives today. The Holy Spirit, please minister to our hearts that we'll be able to understand. As you illumine our minds, we will come to the knowledge of the truth, and the truth will set us free. So, Lord God, once again, thank you. We honor you. We glorify your name. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen. So, buong adlaw, kagagapon, of course, when we talk about the event sa kalibutan, we are always thinking about the celebration called Valentine's Day. But how many of us understood the origin of it? Ano ang origin sa Valentine's Day? So, if you have your research about Valentine's, we were told that Valentine's Day started with a pagan celebration. Nga panawag sila sa una, nagsugod sa festival, sa mga Roman festival, nga panawag sila Lupercalia. Ini nga Roman festival that happened I think mga 361. Kag ina nga pagtudlo nagasiling nga ang Lupercalia isa to ka celebration nga do ka bloody kag ka immoral. Kay nga sa sinaang adlaw may ang mga tao, ang mga pagan people nagadakop sa mga kanding kag sa mga sapat kag ginapanitan nila ang sapat. Kag ang ginautod ang ulo kag ang panit ginahimo nila nga strip bala nang daw latigo. Tapos ginalatigo nila ang mga kababayenan. Kag kun malatiguhan nila ang kababayenan, that according to them, that is a symbol of fertility. Kag ang nagahimo sina ang mga kaparian ng panahog sa Luperci. Kag every time they were doing that, mayroon sila ginatawag nga draw lots, ginapair nila ang babae kag lalaki. Kag sa sinang pair by pair, sa babae kag lalaki, ining later on, ina kuno nga ang duwana, kung naga-opdanay sila, iban sa ila nagadayunay mag-asawa, pero iban wala. Pero naka pair by pair na sila. So, amo na nga ginhiwat ato nila every February 13 kag 14. So, ato nga practice, sang uligin reject sang reliyon Kristyanismo. Pero sang ulihi gin-restore ina sang isa ka Bishop of Rome
nga nagaingalan kay Pope Gelasius I. Kag ang ginhimo na to ginsaylo ang imbes nga Lupercalia, ginhimo nga Valentine's Day. Sa isa ka punto nga siling nila, imbes hindi lang ta to mag-dwell sa Lupercalia, dili na lang ta. Kay may isa katao kuno nga pare nga ginpatay nga nag-refuse sa pagkasal sang duha ka mag-asawa, kag amo to ginpatay siya, kag amo to gintawag siya nga hero. Kag amo to ngalan niya si Valentino o kon si Valentine, kag sang uli gintawag nga Valentine's Day para ma-justify nila ang practice. So that is why kita nga mga Kristohanon, we have to understand that Valentine's Day is not supposed to be the celebration that we have for all of us. Although nga kung tanawon ta, there's nothing wrong with giving some flowers or some chocolates. Ano pa ginang na pangatag on Valentine's Day? Tsokolate, bulak, ano pa? Stuffed toys, mga manog, mga muna. So nothing wrong with that. Pero dumdum natin mga kauturan, kita nga mga Kristohanon, we are not taught about that kind of love. Nga ginatawag nato na naiyang romantic love lang. Kaya ang pag dumdum niya sang tanan, when we talk about Valentine's Day, we are only talking about the romantic love between the boy or a girl, between a man and a woman. That's why nga ang kolor sang Valentine's, kabalo ka mo kung anong kolor? Color nga red, kag white. Ano nga color red ina? Kay dito na nagsugod sa time sang Lupercalia. Ang blood to sa mga sapat nga ginapangpatay nila, tapos panitan kag pangampakon ang mga babae, kag upod sila pair by pair sa mga lalaki kag babae. That happened February 13 to 14. Kag at the same time, ang gatas ang mga kasapatan amo nang ginasabya sa ulo sa mga lalaki. That's why nga para sa ila, ang color nga red, that is the color of the blood sa mga blood sacrifices. Kag ang white, that is the color of the milk which was split sa ulo sa mga kalalakinan. It so happened that it was done in an immoral activity. Sexual urges. That's why nga, kung amo nang imong saligan, kita, kung Kristohanon kita, that should not supposed to be the celebration that we have. That's why every time we have the so-called Valentine's Day, we are going to see to it that we are going to teach the real kind of love that we have to practice, not the love of the world. Okay? So, nga hindi dapat mangin aware kita that Valentine's Day was started with a pagan, kag it was grossly immoral ang pagsugod. And of course, ikadua, we have to understand that Valentine's Day also is teaching us about pagan practices. Kag ang Bible yan nagatudlo sa aton, we should not conform to pagan practices of the world. Kag ang ikatatlo, nga dumdum mo naton, nga ining Valentine's Day, nagapromote sang wrong kind of love. Sala nga klase, gugma. Amo na nga, ang focus lang sa Valentine's siya, sa kalibutan, ang gugma sa lalaki sa babae. Pero, ang focus siya sang love of God is not only for the temporary feelings. Nga amo na, nga madumduman mo lang ang imo asawa o kung ang imo bana kung Valentine's Day lang. Ang gugma nga ginatawag sa Diyos, it is ongoing. Hindi na niya subong lang, no? So, pareho bala sang Christmas bala, kunin nag-celebrate ka Christmas, ilang bulan sa Desyembre, nga na tao ang Ginoo, madumduman naton siya kung amula na, but whole year round. The same thing when you talk about the love of God. So, Valentine's Day is the celebration of the world. Kag inisla nila na, anong ililis nila? Hearts Day. Dumayo yung jutay, no? Kung Hearts Day. Do pre, balas ang Christmas, ang inimo sa iba niya, hindi Christmas, kundi holiday.
That's why sila, happy holiday. Happy Halloween. Ba, perte, no? Sige. So, sining aga, we'll dwell more on hindi sa Valentine's Day nga muna. Muna kung tanaw mo da nga aton nga ginimo da nga sa program naton sa aton nga sa aton invitation sa aton nga ticket dira karon way tayo gabutang nga lalaki kay babae lang da. Kaya mo na yung concept ng kalibutan, no? Sandi ka magkadto, tanawa bala. Basta Valentine's Day, duwa gina ka heart ya ang nagatabuay. There's nothing wrong siling ko ha. I-explain ko na dugay-dugay base misunderstand nyo ko. Nga masiling ka mo nga sala bala magigugma, sala bala magatag tsokolate. Masiling ka mo nga ila ka lang kay way kaya kabaton. Hindi ah. Adlaw-adlaw is Hearts Day. Di ba? Okay. Miss Calyas nakabaton man na bouquet. Pagbugtaw sa aga niya, Happy Valentine's. Nung ba, op. Basi ko lipat ka. Hindi, lawag-lawag lang to. Pero ang punto nausuhan talang mana, no? So, ang punto lang, dapat mag-grasp lang naton ang kaulugan gid sang natawag nga gugma, no? Gugma sang Dios. Okay, so sining aga we'll talk about the unconditional love of Christ. Kag amo na kay nagin basa naton dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21. Ining chapter 5, of course, ginsulat ini ni Apostol Pablo ang 2 Corinthians. 1 kag 2 Corinthians. Diri sa chapter 5, gina-emphasize ni Apostol Pablo may kaangtanan sa pagkabuhi sa mga Kristohanon nga pila ka adlaw, sila ni Apostol Pablo, ining aton lawas temporaryo lang ni. Tibla mo nang ginambal sa 2 Corinthians chapter 5 sa panugod ra nga dinalan ni sila ni Apostol Pablo, ining aton lawas temporaryo lang. Samtang ari kita sa lawas ta, nagaano kita, nagaugayong, butsilingon sa nagaugayong, may mga ginabatsyag ka sa lawas. Amo nang lawas ta nga physical, wala sang perfecto nga lawas. Ti amo na sila ni Apostol Pablo, samtang ari kita sa sining lawas, nagaugayong kita. Kay nagapaabot kita nga tagaan kita sa Dios ang lawas nga hindi na kita magpenitensya nita magantos. Kag sanoy na matabo. It will only happen when the Lord will take us and will bring us to heaven, and God will give us a complete and perfect body. Samtang ari kita sa kalibutan, natural lang na, don't worry about it. Nga may ginabatyag kita sa lawas ta, masiling kita, ba, dumapatay na kune. Life is just like that. We have to prepare for it. You like it or not, kwaon mangikita sa Diyos sa kalibutan, di ba? But, ari ay, ang Diyos nagatudlo sa aton while we are still alive. We should not always think about our body. We should not always be concerned about, we should not always feel and think, nga sila naton, gamay-gamay lang, nabatsyag mo, kamatayon dayong nadumdum mo. No, God, ariyo, ang Diyos may time kung saan ang itakwaon. Don't worry about it. Diba? Bisan ano pa nga ginabatyag mo na kung di ka pagkwaon sa Diyos, sige ka pa Japon mga buwis kalibutan. Tiyan mo na nga silang ni Pablo, while we are here on earth, magkakabuhi kita kay Kristo. Amo nang ginambal gani niya, absent from the body is to be present with the Lord. And absent from the Lord is to be present with your body. Ara ka pa sa lawas mo, but silingon absent ka pa to sa Diyos. But the moment you die, pagkapatay mo, ang kalag mo, makadto dito sa langit, absent ka na sa lawas mo. That is life. That is why silin Pablo, while we are on our body, ang epekta sa lawas ta, manumdum kita parte sa eternity. Kaya silin niya sa verse number 10, for we must all, appear before the judgment seat of Christ. Dito kita dito kita ma-appear o kung ipahayag sa Diyos sa tiilan ni Kristo. Amo nang natawag nga bima judgment, hindi bala? So that is why, sila ni Pablo, while we are in this world, what shall we do? We have to understand, first of all,
our life. We have to live a life which is pleasing to God. And the Apostle Paul reminded the Corinthian believers na nungod sa ginatawag unconditional love of Christ. Amo na ko nga ang sila ni Apostol Pablo, inang ginabatsyag to sa lawas ta, ining physical body naton, malipatan naton, ang ginabatsyag naton sa lawas ta, kumadumduman ta, nga palangga kagali sa Diyos. Kagang pagpalangga sa Diyos, siling diri, unconditional. When you talk unconditional, anong po silingon? Waay sang kondisyon. Masiling kami, palanggaon ta ka kay, amo ni, para sa iba niya lalaki, babae, no? Dumduman ito sa una siling ko nga, may wise to nga pamatanon sa dito pa ko sa Kapitan Ramon ka pastor. May kapangaluyag sa iya nga lalaki, siling sang babae nga young people namon. Siling isa sa mga young people, siling niya basta isa galay kabilog, hindi na young people, isa sa mga young people, no? Siling niya nga naluyag sa akon. Siling sa lalaki, niya tinaluyag sa imo kay kanami sa imo kagwapa sa imo, kalaba sa imo buhok. Dason, ayaw lawas mo. Siling sang isa sa mga people na mga pangluigan. Nyati, what about, abe ko maglipot ng buhok ko? Kag ang lawas ko, abe, Coca-Cola man Japon. Pero ara na sa lata. Subong niya daw sa butilya. Pero pila kadlaw, abe, daw sa lata na. Palanggaan mo man ko Japon? Huwag katingog ang lalaki. Nga dira mo mabalaan, nga kung ang isa, palanggaon niya ka, tungod nga may ginatanaw siya nga daw benepisyo para sa iya, mo lang ginatawag conditional love. Kagway data na. Di ba? Although nga we appreciate na admire ka, lang maluyag ka sang laway, kay ang beauty, depende na iya sa imong panulok. Di ba? Kita ko sang duha nga nag-updanay, Amerikana kag negro. Ang negro, ti kabalo ka naman sa negro. Pero ti itom. Abi mga alas 6 ang hapon, sa kitaon. Pabayuan mo puti, daw hangir. Pero abi mo, naluyag siyang Amerikana, pero ti puti kakagwapa pa. Ang negro, ay, sila sa Diyos me. Ang negro, hindi man kunikay, no? Kasi ang mga itom niya, may ara na sila kuglingon niya nga, kuan mo, no? Nga kagwapahon. Gadao gani ang mga missionaries nga mga itom man na. Diba? Hindi na ang beauty nga appreciation, depende na iya sa panulok mo. Dito, kung tanawon mo, daw na sila bagay kadua. Puti-puti, itom-itom. Pero nga ang nagaluyagay sila, kay depende na sa beholder ang beauty. Di ba? Luyag ka man sa bana mo, luyag ka man sa asawa mo. Siling sa iban, pamangkutabi ang iban, parte sa iya, kung gwapo na, kung 100% kakagwapo sa bana mo, well approved. Pero may ara ginaw sila, ay na iya. Di ba? Depende sa beholder. Ambot silingon dira, ang matutuon nga gugma, hindi na yan matakos sa physical nga itsura. Matakos na yan sa blatyagon mo, kag sa imo yung concern sa isa kag isa. Ang number one, kida nga ginatanaw naton kung nag-asawahay ang duha, kundi hindi na yan sa ginatawag nga compatible sila, kundi complementary. Diba? Ang wala sa asawa, may munan sa bana. Kag ang way sa bana, may munan sa asawa. That is what we call complementary. Amo na yung pag-inasawahay. Hindi ka masiling nga, guro, compatible kami, ni pareho ka mo professional, pareho amon trabaho, pareho ang amon nga profession. Damo, sa mga tao, nga pareho ila profession, hindi sila nag-compatible. Okay? So, sila isang Bible, ang gugmaya ni Jesucristo, unconditional. Waay isang kondisyon. Nga aman, kay Ariho, antes ta ni pamalandungan, ining passage nga basa naton bagulang, Ariho, ipakita ko sa inyo. Tublang ambal ko sa inyo nagligan si Mana. John chapter 13, bago si Jesucristo naghalad sa ikabuhi sa krus ng Kalbaryo. Ari ang ginpahayag sa Bible. Siling diri sa chapter 13 verse 1, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come,
that he should depart out of this world unto the Father. Siling dihang Bible, having loved his own. Sino ning own? His disciples and those who believed in him. Having loved his own, which were in the world. Where are the people that God is or God loves? They are in the world. Where? Diri sa aton. But silingon, diri sa kalibutan nga ni, may mga katawhan pa di nga ginapalangga sa Dios. And who are these people? Those who believe him. He loved them. Ari katawa mo, namiyaan ko ng pirmi, hindi ko na matakaan magbasa. He loved them even. He loved them unto the end. Oy, perte, no? Anong end? Hasta mapatay sila. Amo na ang pagpalangga sa Diyos. Ang pagpalangga sa Diyos, unconditional, unending. Amo na sa Old Testament, sa book of Hosea, blada. Ang pagpalangga sa Diyos, ginatawag na sa Hebrew, Hesed. H-E-S-E-D. Hesed. Ano bot silingon sang Hesed? Everlasting love. Sa Greek word, panawag siya na agape. That is the love of God. That is the love of Christ. If Christ is God, that is how He loved them who also believed in Him. Amo na sila sa Bible, He loved them unto the end. So, unconditional love of God. Now, ano yung epekto sinisang unconditional love of God sa aton? Unagid sa mga taga-Korinto, Corinth. Kaya mo nang isulatan ni Pablo. Kabalo ka kung ano ang experience sa mga taga-Corinth nga Christian, the same thing. Amo man na ang benepisyo nga malambot sa aton. So what are the effects? Or what are the implications? What are the applications of the unconditional love of Christ? Magsilinga unconditional, the prefix un, what does it signify? It signifies no, not conditional. So that is the prefix unconditional love. Wala sang limit. Why sang inabutang ang Diyos nga kondisyon? Nga agin palangga ko sa Diyos. It's because He loves you. He loves you because He is God. Because God is love. Hindi bala mo na sila sa 1 John chapter 4 verse 8. God is love. Kag sila sa Bible, we love Him because He first loved us. Nga palangga kita sa Diyos, kay God is love. Hindi mo na ma-question. Because one of the most panawag sinin naton ining kinaiya sa Diyos, no? Nature of God. God is love. God loves. When you talk about the love of Christ, as what I have said, it's unconditional love. Okay, so nang epekto sini sa aton. Based sa ginbasa naton bagulang, here are the things that we have to discover. First of all, siling sang Bible dira, butang naton ina nga punto, Christ love or Christ unconditional love helps us to practice godly love. Ano nga ang balsa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, hindi na 21, 15 lang. For the love of Christ constraineth us. The love of Christ controls us. The love of Christ motivates us. Because with us judged that if one died for all, then we're all dead. Anong but silingon sang we're all dead? If Christ died for all, kung si Kristo Jesus nangin matay para sa aton, then we're all dead. What does it mean? Mapatay man kita. Kung napatay kita sa aton kasalanan, mapatay man kita kay Kristo. Masili kita, hala, mapatay man kita kay Kristo. Anong hambal ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20? Memorize nyo na. What does it say? Sino naka-memorize? Sili ni Pablo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Anong hambal niya dason? Nevertheless, I live. Si Pablo crucify na kaupod kay Kristo. So what happened to him when he was crucified with the Lord? He died in his sin.
I am crucified with Christ, nevertheless I live. Nagakabuhay ako physically. Spiritually speaking, I died with Christ. Napatay ako kay Kristo. Kung napatay ka kay Hesus Kristo, but silingon ang life nga iya ginakabuhi. I live by, by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Grabe experience ni Pablo, no? Sila niya, ako, pagtuo ko kay Kristo Jesus nga ako manluluwas, napatay ako kay Hesus Kristo. Kung patay ka na, upod kay Kristo Jesus, buot silingon, ang imo nga nature, ang imo nga old sinful nature, dapat tuway na naga-react. Di ba? Patay ka na kay Kristo mo. Kung patay ka na kay Kristo, kundi, bisan ano pa na ang hambal sa imo, daway na lang na sa imo yung bungog, kay patay ka na kay Kristo. Ang imo kabuhi, nagakabuhi ka na kay Kristo, nga patay ka na sa kalibutan. Dapat yung masiling kang, why na ko sa kalibutan. Pero sang gapamati ko bala sang isa ka testimony sa isa ka Muslim, pumati lang ko kayo na sa testimony, gatululuwa ko mo. Piloto nga Muslim. Manggaranon. Bata siya sang imam. Hamak mo dito sa Atlanta, Georgia, kaya dito siya from Atlanta to Dubai nga biyahe. Ang iya nga promise sa ila kay Allah, nga tanan-tanan nga Bible nga masugata ay sunugon. Di pag-abot ito sa Atlanta, kita ito may nagatangkas nga Bible, do kabilog. Gindala ito secretly, kagin pagwa sa aeroplano, secretly, gindala ito sa lugar, kagin sunog itong Bible. To make the long story short, atong itabo, pagsunog ya sa duha ka bilog Bible, ara karon kay pila ka adlaw sa naga maniyo siya sang eroplano bilang piloto, may mga nabatyagan something daw ka irregular bala ang daw may mechanical defect ang eroplano nilagya. Ginpat-check, why man diferensya eroplano? Ang kupalot niya kung siya mag-operate, why ma-diferensya? Kung siya na mag-operate, may diferensya naman. Hasta sa ulihin nga, last na lang niya nga testimony nga dala sa aeroplano, ang dalaya nga pasahero, 261 ka mga pasahero. Kag nag-malfunction naman dito sa babaw. Sa ulihin, suno sa iya, sa nag-malfunction, kita yang para sa iya testimony niya, nabatyagan niya nga daw may isa kuno katao nga nakita iya nga puti bayo, kag at the same time daw nagatulok sa iya bala. Kag dito yan na confirm sa iya pang nauna nga may posibilidad nga amo to ang Kristo nga tag-iya sang pulong sa Dios nga isunog. Kag nangita siya sang paagi kung paano siya masolbar ang problema until sa time na nagsulod siya sa isa ka church. Isa ka Baptist church. May pastor sa ginsugilanon, kanang siling pastor, nga siling niya, you have to, ang Ginoo, nagatudlo sa imo, nga dapat magpalapit ka sa Ginoo. Kag to make the long story short, madugay na nga mga problema, kag nasitol ang iyang balatyagon, sa tong time nga nag-commit sa kaglingon sa Ginoo. What had happened? Number one, ang iyang nobya, nagbiya sa iya. Ang iyang family, nagsumpa sa iya. Masili sa pamilya, you are ashamed to our family. Ang tatay ay imam. Pagkatapos, nadulaan pa siya obra. Pero at that time, he was willing to face the consequences of what he did. And, in the end, masiling kita nga siling niya, with this, nakilala ko ang matutuon nga Ginoo sa akong kabuhi. Kagamo na nga, sang ulihin, abi mo kanano siya, gin-hire pag siya sa isa ka airline company, and he became the chaplain. Kag he started to distribute Bibles. Amo na ang life niya. Putsilingon, from a man who destroyed the Bible to a man who distributed the Bible.
Lain naman tong German kagapon, kabasa ka mo. Nadakpan siya nga may duha ka bilog Bible sa iya nga luggage. Tapos ang duha ka bilog nga Bible gingisian niya sa tunga kagimbutangan siya bo. Pag abot niya di sa airport, gindakop siya sang airport police. Kay ang drugs nga nadakpan sa iya didto ya ginsulod sa Bible. Abi Bible niya gihaban niya sa tunga ginbutangan sang drugs. Ang bilis ang drugs sobra 3 million. Duha ka bilog Bible, kanami pa sang Bible. Kita ko. Ay tarso. Amo na kung nagahalit sila sang Bible, ang Ginoo ya mismo is the one who is defending it. So, balik kita di. Ang gugma ni Kristo nagabulig sa ila sa pagpractice ang ginatawag godly love. Ano nga godly love ini? Siling sang Bible sa verse 16, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Amo ni kay ina ginhambal ko sa inyo, Galatia 2:20. Nga sa diin, nga tudlo sa aton nga kung si Kristo nagpalangga sa aton unconditionally, we have to practice godly love. Kag amo na siling naton ining godly love nga ginatawag, hindi lang ini kisaalang. Kung siling naton bala nga hindi lang na klarohon ko, ang godly love nga ginatawag, hindi lang na mapakita mo paagi lang sa paghatag sang bulak, sang tsokolate during Valentine's Day. Kundi ang godly love nga ginatudlo sa Dios sa aton, that must be ongoing. Ano ining function sa godly love sa aton? Of course, kung may godly love ka, ang katuyan ginatagaan ka sa Diyos ng godly love para sa ano? Ang godly love na yan para mag-alagad ka. Of course, you have to serve God. Kung ginpalangga ka sa Diyos, anong balos mo? Anong responses naton sa Ginoo? Of course, number one, we have to love the one who loved you. Paano ka makapalangga sa Diyos? Kaya may godly love ka na. Ano gani kung palangga mo siya katao? Kundi ang ginadumdum mo siya, no? Muna, bisan makita mo na sa imo bala, kung pag ka lang nakakita sa palanggaon mo, hindi, adlaw-adlaw, mo nang napanumdum mo. May ara ta ginatawag sa unang first love, no? Tanan ka mo guro, nakaagi manay, no? Pamangkuton ta ka mo guro interview, no? Oo. Masili, ano nang first love, Pastor Man? Nabalang bago ka lang anong panawag naton sini? Bago ka lang bala nahulog ang balatyagon mo sa isa ka lalaki o kung sa isa ka babae. Normal man na yung balatyagon naton, di ba? Nga kung sino to nataypan mo, amo na una mo nga doon na namian, luyagan mo kung sa aton pa. May baton gani nga first love ko no never dies. It will just fade away. Kita mo ang una mo nga gugma, ang una mo nga asawa. Basalan po tani karon. Ang naluyagan mo sang una mo na kung ang bana mo asawa mo kulaban mo batian mo, amo ni sang akon nga ex-girlfriend. Ex-boyfriend ba? Primero ko nakabati sinas ni ko ano nga ex-girlfriend niya na ako. Gali kay amo nang girlfriend niya sang una nga na asawa yan na subong. Di ba mo na ko nami man Pisilig sang Biblia, ang godly love nga ginatawag, ginatag ni sang Dios number one para makaresponder man kita sa Ginoo. How do we respond to the love of God? Of course, first of all, we have to love God. Nga palanggaon naton ng Dios, kasi siya na palanggaon na sa aton. Ano ang klase pagpalangga na sa Dios? Dapat ang Ginoo among may priority sa life ta. Na masiling ka nga palangga mong Diyos. How do you show your love to God? Madumduman mong Diyos kung ara ka na lang sa ital-ital? Madumduman mo ang Diyos kung ara ka nagamasakit? What about kung maayong kaimtangan mo?
Do you remember God? Ang nami gidara, ang pagpalangga naton sa Dios, why man kondisyon. Whether we have problems, whether we are experiencing the blessings from the Lord, we have to remember Him because He is the one who loved us. Pagpalangga sa Dios, libla mo nang nahimo ta. Kung palangga mong Dios, first hour of the morning, anong ginahimo naton? We have to talk to our first love. Sinong first love ta? Di ba Ginoo? Amo na ko na kung may bana ka, may asawa, sinong first love mo? Masiling kang, ang asawa ko, ang bana ko. No. Your first love must be the Lord. Ang bana mo, ikaduwala na, ikatatlo, ikaapat, kung sino da ang kabataan mo, pamilya mo, kung sino man ang kaabyanan, dapat unagid ang Diyos kabuhi ta. So, kung ang Diyos una sa kabuhi ta, pagbugtaw ta kunaga, we have to talk to the one whom we loved. At the end of the day, we have to close our day talking to the one we love. Are we doing that? So, siguro, damo. Kunaga, pagbugtaw mo, pasalamat ka, mga muyo ko sa Diyos. Pag tulog mo kung gabi, palapit ka naman sa Diyos. Amo na nga siling sa Bible, ang pagpalangga naton sa Diyos, hindi lang na iya umalagi. Dapat it must be ongoing. Amo man na pagpalangga ta sa iban. Pagpalangga mo sa asawa mo, sa bana mo, sa mga kabataan mo, sa iban yung mga tao. That is not only emotional, but that should always be ongoing. Paano mo matakos ang pagpalangga mo sa bana mo, sa asawa mo? Of course, bisan sa jutay lang nga bagay, no? Hindi lang na yung tagaan mo sa bulak on Valentine's Day. What about abi sa sulod sa inyo balay? Ang pagpalangga mo sa asawa mo, sa bana mo, mahimo mo na pagi sa pagbulig. Sa simple lang pagpangugas ng pinggan, mambuhin-buhin na ng obras ng asawa mo, di ba? Kung ikaw pamatanon, ang pagbulig lang sa inyo balay, pahayag na sa pagpalangga mo sa ginikanan mo. Masiling ka, mo palangga ko ang ginikanan. Ang obra mo lang hampang lang, tapos ang nanay mo, o kung ang ginikanan mo, among gasako, to sang hilikuton sulod sa balay, why ka gidya gabulig? Is that the love that you have to express? Diba? Amo na nga ang pagpalangga naton, hindi naman takos siya para lang sa masiling kang, I love you, I love you. Dapat, it must be demonstrated by your actions. Diba? Hindi na parehas ng isa to ka nagalin sa mental hospital, pamangkot siya. Manuguwa na sa pagkadason niya adlaw mo. Siling sang nurse, siling niya, to, manuguwa ka na sa dason niya adlaw. Ti, ano ang imo? May mga problema ka? Niya ang problema ko sa bang balan. Tis magbang akong pamilya. Niya tood, niya palangga mo giguro tood, pamilya mo, palangga ko sila. Ara sila permi sa, inapanumdom ko sila permi. Niya dyan ka, di ng pamilya mo, niya, araw ka man mo niya. Ara gani sa manguna-una ko. Siling sang nurse, hindi ka paguruan na yung magwa. Tituod man, no? Di ba kung tanahon mo, galing kung pasugtan mong buang, dapat pareho na ta. Tuod, kung palangga mo ang Diyos, she must have the priority sa kabuhi mo. Amo na nga magsiling kita gugma, godly love, hindi na isa lang kation. Amo na ka mag-express ang gugma mo sa bana mo, sa asawa mo. Kung naghahatag ka sang bulak, it must be coupled by your actions. Ang pagpalangga mo sa ila, dapat maminutod-on. Di ba? So, in other words, siling sang isa ka hulubato nakita ko, Christ's love is the circulatory system of the spiritual body which enables all the members to function in a healthy and harmonious way. So, in short, the love of Christ is just our circulatory system. Halin sa heart, no? Di ba? Mo nang daloy sa dugo. Halin sa tagipusoon, kinapump sa heart mo, then it will
go directly to the different parts of your body. Circulatory system. Where does it emanate? It emanates from our heart. And what is that? If we are going to talk about the center of our Christian life, it starts with the love of Christ. Amo na ang gugma. Nga makapalangga kita, kay gintagaan kita sang love of God. Amo na nga, amo na yung matutuon yung pagpalangga. Basahin mo na 1 Corinthians 13, arada, ginadescribe kung anong klase ng pagpalangga. Ni Pablo, do I speak with the tongues of men and of angels? And if I have no charity, I am just, a tinkling cymbal. Sila ni Pablo, bisan pa sunugon pang akong lawas, para ihatag. Kung ba igugma, wala gid, pareho lang sang tinkling cymbal. Anong cymbal nga tinkling? Inablang buka nga cymbal nga pagpalpag mo, waay gatunog maayo. Amo na ang klase sang kabuhi nga way gugma. Masiling ka lang kada kwan lang. Amo na ang gugma sang Valentine's Day. Hasta lang sa February 14. Pagka 15, pananglita na-disgrasya ang babae. Pagkadason nga February, ginalagas na sang babae ang lalaki. Kaya nga aman, nalagyo na siya mo. Kaya sang February 14, ang lalaki galaga sa babae. Pagkadason nga tuway ka February, siya naman ang nagalaga sa lalaki. Tiyan mo na ang klase gugma. Diba? Kung na muna klase pa gugma nga na-experiensyan mo, shallow. Shallow, very shallow. Kag wala ka tudlo ang Dios sang amo sina. Wala ka tudlo diri sa Bible, why di ginatudlo sang Dios ang gugma nga Valentine's love. Wala. Ang matutuod nga gugma nga ginatudlo sang Dios, godly love. Kung napagpalangga sa Dios sa aton agape na iya. Pero kita, makapalangga kita sa Dios, makapalangga kita sa iban, paagi sa Dios non nga pagpalangga. Ina nga Dios non nga pagpalangga, may dalang aksyon. Okay? Hindi lang na yung negative, kundi positive nga mga aksyon. Sa mo to, hambal ko bala kayo na. Kung matutuod ka, gid nga nagapalangga, nagaservisyo ka, nagabulig ka, nagasimpatiya ka. Kaya nga, palangga mo eh. Palangga mo, kung karon sa problema na, hindi ka na makasimpatiya sa iya, anong klase pagpalangga? Amo na ang siling naton, Valentine's love is just emotional kag erotic kind of love. Ang pagpalangga sa Dios, it is not Valentine's love, but it is the love of God. Ari bala ang Christian ethics, oh? Ginatawag ko na yung Christian's love ethics. Paano ang Christian nagapalangga? Siling diri, let love be without dissimulation. What do you mean by dissimulation? Without ang dissimulation daw kaangay bala sang ano ganini, may paglimbong, no? Hipokrito nga pagpalangga. Siling sa Bible, area ang Christian love ethics. Dapat ang pagpalangga mo hindi hinipokrito. Magsiling ka hindi hinipokrito ano? Kung nagasiling ka nga palangga mo, tutuon nga pagpalangga. Pero pala sa aton, when you express your love to your fellow Christian, magsiling ka, Brad, sis, dapat ina nga pagambal mo nga Brad kag sis, sincero. Hindi nga, Brad, prasta lang sa tawganay. Tutuon nga gugma, amo to hambal ko kay na naga serbisyo kag naga buligay. Let love be without dissimulation. When you call brother or sister in the Lord, see to it that you are sincere. Kasi kung tinawganay lang na Brad kag sis, tapos-tapusan, gamay-gamay nga diferensya, wala na ko Brad, why na ko sis? Dapat ang brother kag sister, it must be with honesty. Amo na ang Christian love ethics, ang matutuon yung pagpalangga. Hindi lang na sa tinawganay, kundi sa aton nga balatsyagon, sa aton aksyon. Abhor that which is evil.
What do you mean by abhor? To get angry with nang daw kan bala ang gravity bala sang kaakig mo sobra. Amo nang word nga abhor. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. So ang gugma nga ginatawag nga matutuod may opsyon nagakaakig sa mga malauton. Amo na nga siling ni Apostol Pablo dira sa 1 Thessalonians chapter 5, siling niya, abstain from all appearance of evil. Hindi mo silingon nga kung palangga mo ang isa ka tao, pati ginahimo iya nga malain itulirahon mo. No, let's not. Abhor that which is evil, but cleave to that which is good. Amo ni ang ginklaro ni Pablo, magsiling sa nga godly love. Ang gugma, dapat sincero. Verse 10, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Brotherly love. Be kindly affectioned one to another with brotherly love. Anong brotherly love? Ang pagpalanggaan ay sang mga mag-ululutod. Boy, sa mga ululutod niya perfecto. Muna dira sa barangay, bilang lupon ko damo ko sa mga eksperyensya nga ang mga mag-ululutod galinaway. Kadto sa barangay, kung masitol gani ila problema, gay naksanay, gay libiay. Nung ka namin, no? Mga mag-ululutod, may mga konflikto, may mga kapaltahan kada isa. Pero ang kanami bala, may reconciliation. Munang katao. Kag one time by God's grace nakasitol ko sang magpamilya. Kag tapos nasitol, kay naksanay kay nibiay ang amon nga ang iban ko nga upod sa ang amon clerk sa lupon, kag ang isa ka lupon member man ni babae dito sila sa igadya kay hilinibi. Ningko kano ka mo dayaman? No, ay pastor na subuan ni kami bla kay amo to mo. Ningko dapat malipay kamo nga agay nibi man kamo nyo ya. Ningko sobra pa kamo sa maglulutod nga dito sila sa igadya. Dinamo na sila yaw. Tituod mo, amo na sa iban, siguro bisan hindi pa sa mga Kristohanon. Kung may mga diferensya, mga maglulutod, dapat lang mag-reconcile. Ikasaw, abla nga nagkalamatay ka mo, huwag ka mo ka-reconcile. How much more sa Kristiyano nga maghililiutod? Di ba? Sa aton maglulutod nga Kristohanon, kung may mga konflikto kita, we have to find our way nga masitol. Manaling ko, kung may mga sa kalibutan, kung may mga settlement yung katabo, much more sa mga Kristohanon, kahapos dapat isitol sa mga Kristohanon. Kaya nga, number one, may Ginoo kaya mo. Correct? Correct, hindi. Amo nang natawag, edge. Ano ganing edge sa iligay nun? Mayroon ka na bintaha. Ang bintaha ta ng Christian, kamay Kristo ta mo. But siling kung may Kristo ka, ano ang hambal ni Kristo ha? Kung may against ka sa utod mo, ano kuno? You have to forgive. Why? Because God has forgiven you. Amo nang ginambal ni Pablo dira sa Ephesians chapter 5. So be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, bokataho mo, in honor, preferring one another. Anong preferring one another? Ambot ya silingon, kita nga mga Kristohanon, dapat naton pinsaron nga hindi kita ang tanan nga ara ta sa insakto permi. Dapat mo kilalahon nga may mga tao nga mas maayo pa sa imo. Kung ikaw nagasiling, ako yung pande, ako yung hari. Ako yung dapat respetuhon. Siling sa Bible, in honor, preferring one another. You have to take yourself. You have to take others better than yourself. Amo niya ginatawag Christian love ethics. Amo na expression ng godly love. Be kindly affection one to another. Sino kambal sini? Si Apostol Pablo. Ang Biblia. In honor, preferring one another. Verse number 11. Not slothful in business. Hindi magtinamaran. Kung matutuod kagad nga may pagpalangga ka sang Diyos, hindi ka tamaran. Hindi lang tamaran sa balay.
tamaran magalagad. May mga tao kung sa iya nga, kung palangga mong Diyos, kundi bisan sa pagsimba, dapat pisan ka. Hindi ka daw ginaguyod mo lang tiil mo magadto din sa church. Kag dapat, may plano ka, may desire. Domingo subong, early morning, I have to wake up, I have to prepare, and I have to come to church, ready, excited. Kag ano pa, ready to serve, ready to worship the Lord, ready to listen to His Word. Amo na natawag silin Pablo, kung ang pagpalangga sang Christian godly, dapat ang Christian hindi matamad. Fervent in spirit, may zealousness yung natawag, serving the Lord. You see that? Palangga mong Diyos, putamaran ka magsimba. Amo na siling ko bla, siling sang isabla nga nabasaan ko. Nya damo sa mga tao nga gusto magkadto sa langit. Gusto magkadto sa langit. Pero hindi tamaran gani magkadto simbahan. Makadto ko sa langit nga kalayo, simbahan niya kalapit. Doon. Ina daw mga kwan naman na. Daw medyo kalamutan naman na, pero kung tanaon mo, amo nito, dala diyo. Ha? Tandaan mo, sa Romans chapter 12, verse 11, ang matutuon nga gugma sa Diyos, hindi tamaran. Ano pagid? Fervent in spirit, may zealousness, but sila may kainit bala sa pag-alagad. Hindi nga kadto ka sa simbahan o kung nag-serve ka sa Ginoo, ang itsura mo daw Birri Santo. Di ba? Makadto ka na lang manggid sa simbahan, daw Birri Santo pang itsura. Amo nang isabla kung nagawali ko, way ko katulok sa taong mudlo mataya. Tuod, natulok kong tao nga nagayom-yom, bla, dara ako pirmi katulok. Pero ang mga tao nga daw, indiferente, daw kabudlay, tuod, tulok-tulokon, luga ka discourage. Hindi ako na yan. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ano pagid? Rejoicing in hope, patient in tribulation. What do you mean by tribulation? May mga problema ka, you have to be patient with your problems. Amo na ako may pagpalangga ka sa Ginoo sa tagipusoon mo, bisan may problema ka, you are still happy. Amen? Kagabi, asang ligad to, nag-service kami tabla sa Silay. Sa napatay to lang si Birino, Sander to bla. Bati ka muna. Ng chess sa kwan bla, PD Grandmaster. Pun sila ni Pastor Dakila, mga teachers diri sa school. While lang kami nagagad sa inyo kay alang-alang na. So, ang nanamian ko to kay ang mga parents siya, bisan tuon nga napatyan, nagtaliwan ila bata, pero nabato na nila. Hagan-hagan ang balatyagon. Kag kanami sa ila yung balatyagon bala, no? Kaya mo ni, kung may mga problema kita, hindi naton pag tulokon, nga do as if that is already the end of the world. Kaya mo nang ginabali, Pablo, rejoicing in hope, magkalipay ka sa paglaom mo. Anong paglaom tayo Christian? Nga one day, the Lord will bring us to heaven. Amen? Amo nang paglaom mo. Malipayon ka, magdumdum, adlaw-adlaw, masiling ka, well, bisan pa may mga problema ako sa ning kalibutan. Bisan pa may mga kinawadon, bisan nga ka, daw may mga ginabatya ko sa lawas ko, bisan pa may mga problema ko sa kabuhi ko, pero I am rejoicing in hope. Nga, anong hope? Ang hope mo nga kung Christian ka, one day, God will bring you to heaven and that will be a complete situation, condition para sa imo. Umunang siling dire, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Are you continuing instant in prayer? Ha? Pirmi ka mga pangamuyo? Continuing instant, the double ni gani, double emphasis. Continuing instant, dumaan mo Japon, in prayer. Nagama pinadayunon, kag sige-sige sa pagpangamuyo. Amo ni ang gugma nga Diyos nun nga ari sa atong tagipusoon. Nga nagapangamuyo kita because we want to talk to God. Palangga mong Diyos kundi pirmi kami istorya sa iya. How come? Nga way ka pangamuyo? Is there something wrong
with your relationship with God. Mga kauturan, amo na yung relasyon na dapat natin i-build up, horizontal, kag vertical. Anong vertical relationship? Dapat ibakudo naton ang aton kaangtanan sa Dios. Bakudo naton ang aton kaangtanan sa subong naton ng mga Kristohanon. When we talk to God, pagi sa prayer. When we read the Word of God, God talks to us through His Word. So, amo na ang ginahambal dire, continuing instant in prayer. That's why we have prayer meeting. Although kapangamuyo ka man sa balay nyo, pero it's very important that you have to pray here in the church. Amo na nga may kung gina-consider mo ang prayer, which is very important, ang prayer meeting, importante ning activities ng simbahan. Hindi niya nga masiling ka nga, sige lang, anyway, arapan ko na akong Domingo, kung prayer meeting, sila lang da. Kung ginakilala mo ang pangamoy, importante kung na ma-attend ka man sa prayer meeting. Palangga mong Diyos eh. Diba? Paano mo sure magpalangga mo sa Diyos? Kung magkaon ka gani, 3 times a day, diba? Pero nga, kung sa Ginoo ya, 1 Sunday, 1 eat. Pabati ka mo sa expression nga 1 day, 1 eat. Amo nang iban gani, kung nagahiwat ka mo sa sinalo-salo, kung may birthday, uli saya abot. Kalabanan, masiling ka nga, 1/4 nag-abot. Nag-abot saya, 1/4 na, makaon na ka mo. Mga kauturan mo niyo, hindi lang maglain buot mo, pero dapat mo damdamon, when you come to church, you have to come to church early. Because when you come early, you can prepare yourself. Ako manabla, kung mag-abot ko sa isa ka lugar, invite to ng speaker, kinauli ko, kakraming ko mo. Kaya mo na, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Amo nang panawagan naton, dapat kung nagapangamuyo, you pray at home. That is your private prayer. You have to establish that. Every day, morning, any time of the day, evening. Para kay Daniel, para ka, busy siya ng amuyo. Amo man na 3 times. Si David, amo man na 3 times a day man. Dapat kita, nagapangamuyo kita always. Amo na sila sa Bible, oh. If you have the love of God, you have to continue instant in prayer. Dapat mapinangamuyoon. Ikaw, kita, ako. Ari pagay verse 13, distributing to the necessity of the saints. Mangin may natago ng Christian. Given to hospitality. Amo na kung Kristohanon ka, kung bahin sa Ginoo pagambalan, hindi ka magkangilin sa pagbulik. Kaya nga, it is the will of God. Why? Because in the first place, who is the example in giving? Ang Diyos. Jesus. Diba? Kitaya. How we sacrifice? How do we sacrifice for the Lord's work? Paano kita nagasakripisyo sa buluhaton sa Diyos? Paano kita naga-extend sa aton bulig sa iban? Kung may mga kauturan kita nga nahulaan, do we express our balatyagon tas paghatag? Distributing to the necessity of the saints. Given to hospitality. Ari pagid, bless them which persecute you. Bless and curse not. Ang nagayngabot sa inyo, hindi nyo pagpakamalauton, kundi you have to pray for them. Ari pagid, be of the same mind one to another. Kinahanglan ang aton panguna-una mag-isa. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Kung Kristohanon ka, hindi ka magpakaalam-alam, nga daw ikaw lang ang alam. Ang iba niya daw hindi. Kung Kristohanon ka, we have to have the same mind. Hindi nga ikaw amo ni, gusto mo ang iban masulod sa imo. No, it's not. Kung Kristiyano kita, we have to unite with the most important things sa pagpangalagad naton sa Diyos. So, amo na ginatawag Christian love ethics. Okay? Now, dali na lang. Ikadua, anong epekto sa unconditional love of God? Primero to,
nagabulig sa aton sa pag-ano? Sa pag-angkon sa ginatawag nga godly love. Ikadua, Christ love transforms us. Anong siling sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung may pagigugma kita na experience na rin kay Kristo, anong ginahimo ginakambyo yung aton kabuhi? Ano nga pagkambyo? All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung Kristohanon ka, ang question, may pagkambyo bala sa life mo, sa tong time nga nangabaton mo na, natuuhan mo na si Kristo ngayon manluluwas? Is there a change in your life? How do you serve the Lord? Paano ka nag-alagad sa Diyos? How do you treat members of your family? Paano mo ginatrata ng mga asawa, ng mga mga kabataan, ng ibang mga tao? Ginatratar mo sila bala, lain sang una sa pagtatar naton sa iban? Kung di ka pa Kristyan niya, huwag kaya nagasapak sa iban. Bahala na na. Ang panimalayta, daway naton nga di para. Pero kung ara ka na kay Kristo, ginabagos ang Diyos kabuhi ta. Amo na siling sang kasulatan, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, amo na ginatawag transformation. Kung sa Greek pa, ginatawag na ganyan na sa science, panawag sila metamorphosis. A change from inside out. Napareblas ang butterfly. Ang butterfly, halina siya sa ulod. Ang ulod makahalalit. Pero sa kadugayon nga pag, cycle sang ulod, nahimo siya nga butterfly. Later on, ang butterfly nangin useful. That is our life. Ang kabuhi sang Kristohano dapat mangin useful kita. Hindi lamang para sa pamilya ta, kundi useful kita para sa Ginoo. Ang pamangkot, anong usefulness mo bilang Kristiyano? May naka-experience siya bala sang transformation sa life ta? What about our attitude? Ang mga pamatasan ta, sang una daw ka para sa aton magambal. Karong nga nag-Kristyan ka, para sa manjapon? Sang hindi ka pa Kristyan, mahiligon kita magkutso-kutso. Karong nga nag-Kristyan ka na, ara Japon hilig, dapat wala na. Bla? Munong kisa masiling nga, pastor, subong balaway, nagkutso-kutso. Nya, tuod, very good eh. Nya, pastor, pro kabalo ka, si Kwan, ning isa ta na ko todo. Nya, ning ko nga aman, nya, pastor, pangmuyuan talong siya. Diyos lang ko, ikaw pangamuyo. Nga Ginoo, nagapalapit kami sa imo, ang amon utod, nakakomiter sa sala. May bana na siya, pero may relasyon sa iban. Pagkatapos pangamuyo, saling ko, hala, kabalo, amo palang ko kabalo, nga amo nagali. Bisan pangamuyo, ya, kutso-kutso, Japon. Hindi na mo. Isa, masiling ka lang nga, sis, ba? Ano? May sugid ko sa imo, pero ato lang eh. Ang utod ta, may kwan, pangamuyuan. Mga muyo lang ta sa iya. Oo, sige Mamuyuan ta. Anong problema, yaw? Insugid mo. Sige, pangamuyuan ta. Sa uli, tapos yung pangamuyo, salim mo to sa isa namang kakilalam. Kaya nabala nangamuyo kami to kay kuano. May problema gali sa amon eh. Ining, dali umuyan ta aton na niya. Atong isa, pagkatapos pangamuyo, nanugid naman to sa isa. Sis, dahil bala. Sis, parang tawagan na eh. Amon to siling ko bala kayo na, kuidawag ka, magtawag-tawag ka sis or brad. Dapat ang gugma mo, ano ko na to, siling ni Pablo? Dapat it must be sincere, without dissimulation. Karon, nag-transform ang life ta, dapat ang life ta hindi na pareho sa una. Isang ang kutso-kutso bla mo nang ginalinan sang dako ang problema.
Muna sila ni Santiago, ang dila tani, bao lalungan. Kay isa lang ka spark, da pareho lang ginsunog. Kaya ang dila ta, da pareho kalayo, bla no? Amo na kung Christian kaya, be careful with the words that you speak. Muna sila ni Ginoong Isus, bla, ang pulong nga ginambal mo na, you will be liable, pila ka adlaw kung dito ka na magtindog sa ukmanan ni Kristo. Sa labton mo na sa Diyos. Kung nakabungat ka, either nakabungat ka nga nakapasakit sa pareho mo, o kung hindi gani, nakahambal ka, nanungod sa pag-down sa pareho mo, be careful with your words. Kaya mo nang kabangdanan nga ang iba, nagakastambol sa aton. San Christian ka tuod, hindi lang pataka lang hambal. Dapat, sila ni Pablo bala, it must be seasoned with salt. Kung sa mga pagkaon pa doon na asinan, bala nga na timpla-timplan na. Diba? Pagtapos sa aton, kung diri sa church, kung may posisyon ka diri, kung ano man ang posisyon mo, either ano man yung mga posisyon mo sa mga officer sa church, be careful nga ikaw mangin example sa in terms ang maayo nga pagbinatasan. Kaya nga, God is expecting us, kaya we are already new creature in Christ. So it covers our actions, the words that come out from our mouth. Amo na ang palatandaan. Paano ka mag-assess sa tao nga nakaangkon na sa transformation? Hindi siya perfect na tao. Wala siyang perfect na Christian, base ko ma-misinterpret nyo na. Bisan ako, hindi ko ya perfect. May mga bagay, may mga lapses man kita sa kabuhi ta. But it should not be always, nga muna permi ang ato niya ginapasugtan. Sila, sapagkat kami ay tao lamang. No, it's not. Katapusan. I will close on this. Christ's love gave us the ministry of reconciliation. Miro, anong ganito? Okay na? Ang gugma ni Kristo, nagatudlo sa aton sa palangga nga godly. Diyos no ni pagpalangga. Ikadua, ang pagpalangga sa Diyos sa aton, nagakambyo sa kabuhi ta. And lastly and thirdly, Christ's love gave us the opportunity or the ministry of reconciliation. Anong reconciliation? Pagpasag-uli. Sila sa Bible, and all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. In other words, sila sa Bible, kung kimpalangga ta sang Ginoo ni Jesucristo unconditionally, kag na-reconcile kita sa iya sa Ginoo, amo man nga bagay nga gusto sa Dios nga we have the ministry of reconciliation. Amo na ang epekto sang gugma sang Ginoo. Amo na kita nga mga Christian, we have to help other people to be reconciled to God by telling them about the gospel. That Jesus Christ is the only one who can change their life. Jesus Christ can reconcile to God because He died on the cross for our sins. Amo na ang gintagaan kita sa Diyos, ministry of reconciliation. Amo na kung Christian ka, panawag sa imo, ambassador for Christ. Anong ambassadors? Representative ni Kristo. Amo na mga ambassador nga, kundi sila nga nasyon, kadto sila diri sila ka pangabuhi, dapat mga buhi ka, suno man sa representation sang country nga diin ka nagalin. Kung Pilipino ka, dito ka sa Amerika nagapangabuhi, you live like a Filipino. Diba? Ang kabuhi mo, Pilipino man. So, kita nga Kristohanon, dapat dumdumo naton, sila sa Philippians chapter 3 verse 20, ang aton nga citizenship ato sa langit, hindi diri sa kalibutan. Kung si Pedro papagambalan, we are strangers and pilgrims in this world. Umalagi lang kita sa kalibutan. That's why nga samtang buhay ka pa, mangin productive kita. Sira nato ng iban partes kaluwasan. Amo na nga kadugay na sa mga Kristiyano, pamangkot ko, may isa na katao nga nasiran mo.
may naagda ka na sa nga tao sa Ginoo. And that is the most important ministry that we have. The ministry of reconciliation. Hindi nga we have always to expect that we will have a good fellowship in the church. It's good. But you have to have your ministry of reconciliation. Tiya mo na nga, kung umalagi lang tas kalibutan, dugay-dugay, way na ta, anong himuon ta, samtang buhi pa ta? We have to tell other people about Jesus. Why? Because we have that ministry of reconciliation. Amo na bla siling ni Etienne Grillet, saka French, siling niya, no? Niya, for I shall pass this world but once. Any good, therefore, that I can do, or any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Kasi niya, for I shall not pass this way again. Katahom, no? Kuna mo na ang aton tanawon, tuod. May kaangtanan man na sa Ministry of Reconciliation, dugay-dugay, way na tadi. Tiyang pamangkot, anong kapuslanan sang life ta diri sa kalibutan? Have you shared the Word of God, the Gospel, to your neighbor, to your friend, to your classmates, to your co-workers? Dapat panumduman nato na. Okay? Now, in closing, it says here, the love of our Lord Jesus Christ is unconditional. So, anong ginhimo sina? It helps us to practice godly love, transform us, gave us the ministry of reconciliation. Kung ay pa kay Kristo siningaga, dapat mong damdamon nga ang importante sa imo niya ma-reconcile ka sa Ginoo. Ari ka, or either permi ka attend diri sa church, pero kung ay ka pa kay Kristo, ay ka pa kaangtanan sa Ginoo. Ang pagkadto sa simbahan, it does not mean that it will lead you to heaven. Ang pagkadto sa church, it only gives you an opportunity to listen to the Word of God. Ang importante siningaga, ikaw, makasiling ka man, Lord, siningaga, I repent of my sin, ginanusulan ko akong sala, na tuuhan ko si Jesus Christ nga nahimatay sa krus para sa akon. Kag kung amo na himuon mo, you will be reconciled to God. Shall we pray? Ginoo amay namon nga langit noon, thank you so much for the opportunity of studying your word. Hindi siya kami sa siningan tinion. Kabay pa nangyari diri, mahang panamon, kung anong katuyuan sa pagpalangga mo sa amon nga unconditional. Kag at the same time, Ginoo, kami nga mga tumuluon nimo, mag-angkon sina nga pagkabuhi, kag mag-rest namon ang pagpalangga ni Jesucristo sa amon so that we can love others also. Paagi sa imo godly love. Nito na namong inatugyan sa imong napasalamatan. Sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Sige.